Sa mga nagdaang araw, ang katimugang rehiyon ng Pilipinas ay nakasaksi ng napakalaking pagbaha at pagguho ng lupa na nagresulta sa mahigit 100 pagkamatay at libo-libo ang lumikas. Sa pagharap sa pagdagsa ng iba't ibang mga sakuna, nasumpungan natin ang mga sarili na walang magawa na pagtatanto kung gaano karupok at kahina ang buhay. Ang dilubyong ito ay parehong nakagigimbal at nakakabigla. Kapag ang ating buhay ay nanganganib, ano o sino ang makapagliligtas sa atin? Ito ba ay kayamanan, katanyagan, o katayuan? Wala sa mga ito ang tunay na makapagliligtas sa atin, hindi po ba? Kaya, paano natin mahahanap ang proteksyon ng Diyos at matatakasan ang pagdagsa ng mga sakuna? Buksan po natin sa Mateo chapter 24 verse 37 to 39. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila ay nagsisikain at nagsisiinom at nangangag-aasawa at pinapapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Karagdagan pa, ang Jeremias chapter 47 chapter 2 ay nagbabala. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, tubig ay umaahon mula sa hilagaan at magiging baha, at aapawan ang lupain at ang lahat ng nangaroon, ang bayan at ang nagsisitahan doon, at ang mga tao ay magsisihiyaw, at lahat ng mananahan sa lupain ay magsisitangis. Sabi ng Diyos, darating ang lahat ng uri ng sakuna, sunod-sunod. Daranas ng mga kalamidad ang lahat ng bansa at lugar. Ang salot, taggutom, baha, tagtuyot, at mga lindol ay nasa lahat ng dako. Ang mga sakunang ito ay hindi lamang nangyayari sa isa o dalawang lugar, ni matatapos ang mga iyon sa loob ng isa o dalawang araw. Bagkus, kakalat ang mga iyon sa palawak ng palawak na lugar at titindi ng titindi. Sa loob ng panahong ito, lilitaw ng sunod-sunod ang lahat ng uri ng mga salot na insekto at mangyayari ang kababalaghan ng kanibalismo sa lahat ng dako. Ito ang aking paghatol sa lahat ng bansa at mga bayan. Walang nakakaalam na ang dahilan ng paulit-ulit na mga paalala at pangaral ng Diyos ay dahil inihanda na niya sa kanyang mga kamay ang isang walang katulad na kalamidad, yaong hindi kakayanin ng katawan at kaluluwa ng tao. Ang kalamidad na ito ay hindi lamang isang kaparusahan sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa, sapagkat ang plano ng Diyos ay minsan lamang likhain ang tao at minsan lamang iligtas ang sangkatauhan. Ito ang unang pagkakataon at ito rin ang huli. Sa makatuwid, walang makakaunawa sa matitiyagang layunin at taimtim na pag-asam ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan sa pagkakataong ito.